Hira yung mga taong meron silang inclination na magsaliksik ng salita ng Diyos at to study the conditions of time. Kasi, alam nyo, nasa critical na panahon na po tayo ng mundo eh. In the history of humanity on earth, ito na po ang pinaka-critical na parte ng ating history. Nabasa ko po, siguro mga 3 days ago, sa isang inilabas na lathala ng Amerika na expected by scientists, sabi nila, ang temperatura ng mundo'y tataas ng 5.6 Celsius. Ngayon ho, umaabot na sa 38 degrees Celsius ang ating temperatura. Pag tumaas pa yan ng 5.6 degrees, it will be 43.6 degrees Celsius. Kapag ho ikaw ay nakatagal dun sa ganong katinding init, matibay ka na nun. Eh kasi ho, dito sa atin sanay tayo dun sa 33, 31, 32. Bagaman sa Africa, umaabot pa ng 40. Pero pagka nag-43 dito sa atin, baka sa Africa umabot na ng 50 degrees Celsius o centigrade. Isa pong napakainit na kondisyon nun. Iba ang panahon ngayon, hindi kayo nakakahalata. Ang tindi ng init ngayon. Hindi nyo nararamdaman. And it is the effect of the depletion and the destruction of the ozone layer. Ang atin pong ozone layer, yung protective covering of the atmosphere of the earth, na sumasala ho ng matinding radiation sa araw, yan ho ay butas na ngayon. Hindi naman ho titigil kasi yung pagkasira niyan, dahil hindi naman natin po pwedeng mapigil na dahil napakarami ng pinakawalan sa atmosphere na pansira sa ozone layer. Ang isa pong nakakasira riyan, pagka kayo nagsisiga, yung plastic. Pag sinindihan mo yung plastic, nakakagawa po yan ng isang chemical, yung tinatawag na CFC, yung chlorofluorocarbon. Ayan. Pagka yung refrigerants nakawala sa ref o kaya sa mga sasakyan, nakaalis yung freon, yung tinatawag na freon na nagpapalamig. Tatakas yun papunta sa atmosphere. Maninira po yun doon. Alam nyo kung kano sira? Bawat molecule po na makalabas na CFC, bawat molecule niya, sisira siya ng 100,000 molecule ng ozone layer. For every molecule of CFC, it can destroy 100,000 molecules of the ozone. And it will stay there, destroying continuously the ozone layer for the next 600 years. Yung pinawala natin ditong CFC ngayon, hanggang sa susunod na 600 taon, maninira yun dun sa ozone layer. Yan ngayon ang nagpapainit ng ating mundo. Mainit po ngayon ang mundo dahil nabuhay ako nung panahong 1940s pa. Ako po kasi napanganak 1947 Kaya may isip na ako nung mga 53 ng presidente si Magsaysay, si Garcia. May isip na po ako noon, alam ko na pangyayari. Ikinukumpara ko nung araw, nagpapatintero kami nung mga kalaro ko, yun hubang tumbang preso, saka yung patintero. Laro ho namin yun Sa init ng araw, nakakaya kong mainit Pero ngayon, iba ang pakiramdam ko sa araw, matindi masyado. Ayan. Yan po ay bunga ng pagkasira ng ating ozone layer. Kaya nasasabi ko, ang ating pong panahon ngayon, isang panahong kritikal. Gaya nung sinasabi ng mga siyentipiko na magiging 43 degrees centigrade ang temperatura ng average na temperatura ng mundo. Alam niyo ho ba ang kasunod ng mga pangyayari ron, mga kababayan? Pagka masyado na pong mainit, magkakaroon po ng pagkatunaw ng yelo sa North and South Pole of the Earth. Matutunaw po ang mga yelo. Tataas ang mga dagat. Kasi po may reserba tayong tubig sa yelo
Malamig dun eh, sa Alaska, sa may North Pole, saka sa South Pole. Puro po yelo yan, may polar caps ang tawag dyan sa ating mundo. Yan ang nagmamantinin ng temperatura ng ating mundo. Pag masyado na pong mainit, unti-unting matutunaw yan, tataas ang mga karagatan, liliit ang mga kalupaan. Makikita nyo ngayon kung ano epekto niyan. Hindi ba? Matitinding mga pagbaha at masyadong malamig na temperatura sa ibang parte at napakainit naman sa ibang parte. Magkakaroon na po ng imbalance na tinatawag. Alam niyo po kasi, ang nature na ginawa ng Diyos sa atin, nakabalance yan eh. Kaya pagka halimbawa, gabi, ngayon walang araw sa Pilipinas, gabi eh. Nandun naman sa kabila ng mundo ang araw, iniinitan naman niya yung kabila. Ito naman sa atin, di na masyadong mainit dahil wala ng araw. Ngayon, bukas naman, ito na namang atin ang aarawan para wag tayong magyelo. Yun ho, nagmamantinin ng temperatura, yung pag-ikot-ikot natin ganun sa araw. Namamantinin ang temperatura ng mundo. Alam po yan ng mga nag-aral ng siyensya. Pagka ho dumating yung masyado ng mainit ang mundo, kahit umiikot pa mundo, mainit na talaga. Ano pa mang gagawa mo? Di ba? Napakainit na. Umpisa nang matutunaw yung mga yelo sa mga polar caps ng mundo. At meron hong kasunod yan ng mga pangyayari.